Sakaling hindi man ako makakabalik, alagaan mo ang anak natin. Huwag mo siyang ipagkait sa kanyang kalahi ng mga engkanto. Palagi mong tatandaan, mahal ko kayo. Mawala man ang pisikal ko na katawan, pero maiiwan sa inyo ang puso at isipan ko. Maghihintay ako, Hamiro. Kahit abutin man ako ng aking kamatayan. Tandaan mo yon, aking mahal. Taong 1993, sa liblib na baryo sa probinsya ng Calabarzon, kasalukuyan ang pananalasa ng bagyo sa probinsya. Nakatutok ang buong atensyon ng mag-asawang Lino at Mia sa lalong lumalala na kalagayan ng bagyo. Gumagalaw ang kanilang bahay sa tuwing humahampas ang malakas na bugso ng hangin. Natatakot si Mia na baka matangay ang bubungan ng kanilang bahay. Alanganin na para sa mag-asawa ang ideyang lumikas dahil mapanganib na ang sumuong sa malakas na agos ng tubig sa ilog. Iyon ang tanging daanan para makatawid sa mas ligtas na lugar. Karamihan sa kanilang partidos ay nakatira sa kabilang pangpang, malapit sa kabisera ng kanilang bayan, kaya kahit papano ay nakapagpatayo na sila ng mas matibay na bahay. Habang nagmamatsyag sa paligid, ay kasalukuyang nagtatalo ang mag-asawa. Dahil inabisuhan na silang lumikas, ngunit nagmatigas si Lino dahil nag-aalala ito sa kanilang mga alagang hayop. Gustong-gusto ni Mia na lumikas, subalit nag-aalala ito sa kanyang mister. Kaya mas pinili na lamang niya na samahan ito doon. 10 taon na nagsasama ang mag-asawa, ngunit bigo pa rin silang magkaroon ng anak. Sa kabila ng mahabang panahon na paghihintay, ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mag-asawa at patuloy na umaasa na isang araw ay ipagkakaloob sa kanila ang anak na matagal na nilang inaasam-asam. Ikaw kasi, Lino, sana kung naniwala ka lang sa akin na lilikas tayo. Sana hindi tayo nag-aalala ng ganito. Hindi naman kita pinilit, Mia, na magpaiwan dito sa bahay. Sinabihan na kita na pumunta muna ikaw doon sa iyong mga magulang. Ikaw itong matigas ang ulo eh. Tapos ngayon, ako ang sisisihin mo dahil sa kalagayan natin. Sa tingin mo ba, Lino, mapalagay ako doon? Sigurado na mas malala ang mararamdaman ko kung iniwan kita dito. Gano'n naman pala eh. Manahimik ka na lang dyan, Mia. Dahil hindi magtatagal ay hihina din ang pwersa ng bagyong ito. Ipagdasal na lang natin na hindi bibigay ang ating bubungan dahil sigurado na mababasa lahat ng ating gamit. Ay nako, kailangan na natin talagang lisanin ang lugar na ito. Pahirapan ng paglilikas kapag dinadaanan tayo ng sakuna. Papatayo na tayo ng bahay pagkatapos ng bagyo. Bukas na bukas din ay tatawid ako sa kabilang pangban para sa kusuhin ang bakanting lote na inilaan ng aking mga magulang sa atin. Mabuti pa nga siguro dahil napagtanto ko rin, Mia, na maaaring malagay sa panganib ang ating buhay kapag tuluyang umapaw ang tubig sa ilog. Lalo pa ngayon na walang pakundangan ang ginagawa nilang pagpuputol ng mga punong kahoy sa kabundukan. Pagdating ng tag-ulan ay sumasama sa tubig ulan at putik ang naiwang pinagbatulan ng mga kumukuha ng troso. Natatakpan ang pangunahing daanan ng tubig kaya umaapaw ang ilog at napupunta sa mga kabahayan. Matagal ang naging punot dulo ng pagtatalo ng mag-asawang Mia at Lino. Ang tungkol sa kanilang paglilipat sa kapatagan, kung saan ay mas malapit sa kabisera ng kanilang lugar. Labis ang pagtutol ni Lino dahil doon ay nakapagpundar na siya ng estableng kabuhayan at nangunguhulugan lamang iyon na muli siyang magsisimula sa umpisa kapag nagpasya siyang lumipat doon sa kapatagan. Eksaktong tumila ang malakas na ulan
nang biglang makarinig ang mag-asawa nang tila iyak na umaalingaw-ngaw sa kanilang pandinig. Napabalikwa si Lino dahil ang buong akala ng lalaki na nanganak ang isa sa kanyang mga alagang kambing. "Diyan ka lang muna, Mia, dahil lalabas ako." Malamang ay nabigla ang isa sa mga inahing kambing kaya napaaga ang panganganak. Saglit lang, Lino. Mukhang hindi naman huni ng bagong panganak na kambing ang ating naririnig eh. Tumigil-tigil ka. Baka kung ano ang naririnig natin. Magmatsyag muna tayo at makiramdam para masigurado natin na nagmumula nga sa ating mga alaga iyon. Nagsimulang sumilip ang mag-asawa sa mga saywang ng dingding. Subalit, kalatang dilim sa buong paligid at kasalukuyang pang nagsusungit ang panahon. Kaya walang maaninag ang mag-asawa kundi pawang kadiliman lamang. Nakaramdam ng takot si Mia ng kanyang mapagtanto na parang iyak ng sanggol ang nasasagap ng kanyang pandinig. Napahigpit ang hawak niya sa bisig ng mister ng kanilang maulinigan. Ang walang humpay na pagtangis mula sa kadiliman ng gabi. "O ano, natatakot ka ngayon? Kanina ang tapang-tapang mo." "Lino, sigurado ako. Mula ang naririnig nating iyak sa isang sanggol." "Sanggol? Ako, Mia, tigil-tigilan mo ako. Ano naman ang gagawin ng isang sanggol sa karimlan ng gabi? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Kasalukuyang nanalasa ang bagyo. Sino naman ang matinong ina ang iiwan ang kanyang anak sa ganitong kalagayan ng panahon?" "Sigurado ako, Lino, na iyak ng isang sanggol ang ating naririnig." "Ay, sabing tigil-tigilan mo nga ako eh. At saka itigil mo na yung kahibangan mo. Hindi iyak ng sanggol ang ating naririnig, kundi nagmumula lang iyon sa kung anong hayop." Nakaramdam si Mia ng pagkayamot sa kanyang mister. Kaya walang patumpik-tumpik na ginagap niya ang flashlight at naghagilap ng tabing na maaari niyang gamitin pang talokbong. "Oh, saan ka naman pupunta? Nagliliparan ng mga sanga sa labas. Baka mapahamak ka, Mia." "Bahala ka, Lino. Basta lalabas ako. Huwag mo kong idamay kung naduduwag kang lumabas." Mabilis na kumilos si Lino para pigilan ang kanyang asawa. Hinablot niya ito sa likuran para hindi mabuksan ang nakapinid na pinto. Si Mia naman ay patuloy ang pagpupumiglas dahil sa labis na pagkainis sa kanyang mister. Ako na ang lalabas para tumigil ka na sa kahibangan mo." Napahinuhod naman si Mia nang marinig niya ang katagang iyon mula sa kanyang mister. Batid ni Mia na hindi siya matitiis ng kanyang mister at higit sa lahat ay alam niya na hindi ito papayag na ituloy ang kanyang binabalak gawin. "Sigurado talaga ako, Lino, na iyak ng sanggol ang aking naririnig." Nakaramdam si Lino ng pagkahabag sa kanyang asawa dahil batid niya na matagal na itong nangungulila sa isang sanggol. Labag man sa kanyang kalooban ay nagpa siya itong lumabas para sa katahimikan ng kanyang asawa. "Sige na, sanggol na kung sanggol. Lalabas ako para manahimik ka na, Mia." "Mag-ingat ka, Lino." Pagkabukas ni Lino ng pinto ay agad siyang sinalubong ng malamig na paligid. Dumagdag pa ang kadiliman ng gabi na namamayani sa mga oras na iyon. Pag-apak pa lang ni Lino sa kanilang bakuran ay agad niyang naramdaman ang makapal na putik na bumaba mula sa bundok. Nakailang hakbang pa si Lino nang biglang lumakas ang hangin. Sa lakas ng bugso ng hangin ay natangay si Lino, dahilan para mabuwal siya sa kanyang kinatatayuan. Narinig ni Lino ang sigaw ng kanyang asawa na halatang nag-aalala sa kanyang kalagayan. Sumagot si Lino na ayos lang ito sa kanyang kalagayan dahil natatakot siyang sumunod si Mia sa labas. Minabuti din ni Lino na gumapang na lang papunta sa kakahuyan
kung saan nagmumula ang ingay na kanyang naririnig. Nagpapasalamat na lamang siya dahil sa bandang dulo ay pawang matataas na damo na ang kanyang nararamdaman. Kahit papano ay mayroon siyang mapagtataguan. Saglit siyang tumigil sa pag-usad para muling makiramdam sa paligid. Tuloy pa rin niyang naririnig ang iyak na nagmumula sa di kalayuan. Nagsitayuan ang kanyang balahibo dahil mukhang tama ang kanyang may bahay. Habang papalapit si Lino ay lalong naging malinaw sa kanyang lahat. Hindi siya nagkakamali na mula nga sa isang sanggol ang ingay na kanyang naririnig. Nagdadalawang isip si Lino dahil sa mga agam-agam na namumuo sa kanyang isipan. Lalo na yung mga napapanood niya sa telebisyon at pelikula ng mga bagong silang na sanggol na umuubos sa lahi ng mga tao. Natatakot si Lino sa ideya na baka isang tiyanak ang sanggol na kanyang naririnig. Karaniwan iyon sa paniniwala ng mga Pilipino na ginagamit ang ating pagiging maawain sa mga sanggol bilang kahinaan. Bilang ang paghakbang ni Lino papunta sa dakong iyon ng kakahuyan dahil sa takot na namumuo sa kanyang puso at isipan. Lalong lumakas ang kalabog ng dibdib ni Lino nang bumungad sa kanya ang napakaraming alitaptap sa lugar na iyon. May dalawang naglalaki ang bato na nakaharang na kung titignan ay munting yungib. May sapat na espasyo lang iyon para mapasukan ng tao. Bigaw si Lino na masilayan ang loob dahil sa nakaharang na nagtataas ang damo. Tila naramdaman ng sanggol sa loob ang presensya ni Lino, kaya tumigil ito sa pag-iyak. Umalingaw-ngaw ang matinis na sigaw ni Mia na nagpagising sa malalim na pag-iisip ni Lino sa mga oras na iyon. Napagtanto ni Lino na malamang ay labis na ang pag-aalala ni Mia dahil sa pag-aantala ng kanyang pagbalik. Naibsan lang ang takot na nararamdaman ni Lino at natuon ang kanyang atensyon sa pag-aalala sa kanyang asawa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lino at agad na pumasok sa sewang ng dalawang naglalakihang bato. Umambad sa kanyang paningin ang bagong panganak na sanggol. Nanlilimahid pa ito sa sariling dugo at nakakabit pa ang inunan. Nanaig ang paghahabag na naramdaman ni Lino at naglaho ang takot na namayani sa kanyang isipan. Hindi na nagsayang ng oras at kaagad na hinablot ang sanggol na kasalukuyang nasa kanyang harapan. Nasasapi na ng makapal na sutla ang sanggol kaya tinupi na lang iyon ni Lino at binuhat ang sanggol palayo sa kakahuyan. Tila umaayon ang panahon sa sanggol dahil habang tinatahak ni Lino ang daan pabalik ay tumila ang ulan at pansamantalang kumalma ang malakas na bugso ng hangin. Mabilis na nakabalik si Lino sa bahay nilang mag-asawa. Malayo pa lang si Lino ay sumisigaw na siya sa kanyang may bahay. Mia, buksan mo ang pinto. Dalian mo. Andiyan na, sandali. Kakalasin ko lang ang harang na inilagay ko. Pagbukas ni Mia ng pinto ay bumungad sa kanyang paningin ang sanggol na kasalukuyang nakabalot sa makapal na sutla. Dahil bagong panganak ay may bakas pa ng dugo na lumusot sa telang nakabalot sa sanggol. Mababakas ang pagkabigla sa mukha ni Mia. Sino naman ang walang pusong ina ang makakayang iwan ang kanyang anak sa kalagitnaan ng pananalasa ng bagyo? Paano na lang kung hindi natin natagpuan ang sanggol na ito? E di may nangyari ng masama dito. Mainam siguro, Mia, kung papasukin mo muna kami bago ka magsalita ng kung ano-ano. Nanginginig si Lino dahil sa sobrang lamig. Ngunit natuon ang atensyon ni Mia sa sanggol na kanyang hawak. Niluwangan ni Mia ang pagbukas ng pinto para makapasok ang kanyang mister. Aligaga si Mia sa kanyang gagawin dahil hindi pa niya naranasan kung paano magkaroon ng anak.
Ano ang gagawin ko, Lino? Ano ang gagawin natin sa bata? Huwag kang ngang mataranta, Mia. Magpainit ka ng tubig doon sa kusina dahil paliguan natin ang sanggol. Napailing na lang si Lino habang tinatanaw ang asawang tumalima sa kusina. Sa isang banda ay nahahabag si Lino sa kanyang may bahay dahil batid niya na blanko ito sa karanasan bilang ina. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik si Mia na tangan ang takore. Agad niya itong inaabot sa kanyang mister na halatang naiinis sa kanyang pagiging balisa. Pwede ba, Mia? Kumalma ka nga. Alam ko ang aking ginagawa, kaya umayos ka. Kumuha ka na lang doon ng palanggana at humagilap ka ng gunting na maaari nating gamitin sa pagputol ng inuna na nakakabit sa puso ng sanggol. Pasensya na. Kinakabahan lang ako. Natatakot ako na baka mapagbintangan tayong tumangay sa sanggol na hawak natin. Ay nako. Isantabi mo muna ang ganong isipan, Mia. Ang mahalaga sa ngayon ay masigurado natin ang kaligtasan ng sanggol na ating natagpuan. Matapos maibabad ni Lino ang gunting, ay kaagad niya iyong ginamit para maputol ang nakakabit na inunan sa sanggol. Pinagtulungan nilang mag-asawa na mapaliguan ng maligamgam na tubig ang sanggol para malinisan. Agad nabighani ang mag-asawa sa sanggol dahil may tagla itong karisma na mapupusuan ng sino mang makakakita sa kanya. Sa isang banda naman ay kasalukuyang nagkakagulo sa kaharian ng Aminave. Napatalsik ang kasalukuyang hari dahil sa pagnanais ng kanyang sariling kapatid na maagaw ang pamumuno. Dahil sa likas na kabutihang namayani sa puso ni Haring Hamer, ay ginamit iyon ni Heron bilang kahinaan at mapabagsak sa kanyang pamumuno. Kasalukuyang nagdadalang tao ang asawa ni Haring Hamer na si Rena Akira sa kanyang tagapagmana. Noong umusbong ang malawakang labanan sa pagitan ni Haring Hamer at ng kanyang kapatid, ay kaagad niyang ipanag-utos sa kanyang katiwala na babaylan na humanap ng paraan para mapabalis ang pagkasilang ng kanyang tagapagmana. Batid ni Haring Hamer na ang kasunod na punteriya ng kanyang kapatid ay ang kanyang tagapagmana kapag natalo ang kanyang hanay sa digmaan. Nararamdaman ko, babaylang Amira, na hindi magtatagal ay babagsak ang aking pamumuno. Bago mangyari iyon, gusto kong masigurado na ang aking tagapagmana ang mamumuno sa hinaharap. Kailangan na maipanganak siya ni Rena Akira bago pa pumutok ang kasukdulan ng digmaan. Itawid mo ang aking tagapagmana sa mundo ng mga tao para mahirapan si Heron na matagpuan ang aking anak. Gusto ko na ihanda mo siya para mabawi ang kaharian na nararapat lamang na siya ang mamuno. Imposible ang kahilingan mo, Haring Hamer. Matagal pa ang kabuwanan ni Rena Akira. Masyadong madabong ang mundo ng mahika at sa lamang ka, babaylang Amira. Walang puwang ang konsepto ng imposible sa mundo ng mga engkanto. Ituro mo sa akin, Haring Hamer, ang nararapat kong gawin. Makinig ka ng maigi, Amira, dahil sasabihin ko sa iyo ang kailangan mong gawin. Ayon kay Haring Hamer, na kailangan ni babaylang Amira matagpuan ang lutos ng makabuhay na may sapat na kakayahan para itawid ang pinagdadalang tao ng isang nilalang na may lahing engkanto. Matatagpuan umano ang naturang lutos sa kaharian ng mga engkantong balaw, ang lahing engkanto na piniling manirahan sa hangganan ng dalawang mundo. Ngayon din, Haring Hamer, ay aalis ako para tumungo sa lupain kung saan nakatayo ang kabihas na ng engkantong balaw. Sandali lang, babaylang Amira. Hingin mo sa engkantong balaw na ilihim ang tungkol sa bagay na ito. Masusunod ang kahilingan mo, Haring Hamer. Babalik agad ako kapag nakuha ko na
ang pinapahanap mo sa akin. Batid ni Haring Hamir na hindi ganon kadali para marating ang kabihasnan ng engkantong balaw. Hindi basta-basta magagamita ng mahika o anumang salamangka ang papunta doon. Umiiral ang dalawang mundo sa naturang lugar, kaya limitado ang epekto ng kanilang tinataglay na kakayahan. Eksakto namang pag-alis ni Babaylang Amira ay umusbong ang malawakang digmaan. Hindi inaasahan ni Haring Hamir na ganoon ka-agresibo ang gagawing paglusob ni Heron. Ginamit ni Heron ang pagkakataong iyon para mabilis mapahina ang hanay ng kanyang kapatid na hari. Humina ang hanay ni Haring Hamir, dahilan para mapilitan silang umatras at lisanin ang trono ng hari. Dahil nagtanim ng kabutihan si Haring Hamir, kaya maraming kaharian ng engkanto ang nagboboluntaryo na kupkupin siya. Subalit tanging si Haring Hamir lamang at ang kanyang konseho ang maaaring tanggapin ng mga kaharian. Nagkataon kasi na si Akira ay ipinanganak mula sa mababang antas ng engkanto. Limitado ang pribilehiyo sa mga engkanto na ipinanganak lamang ng dugong bugaw. Malugod naman na tinanggap ni Rena Akira ang kanyang napipinto na kapalaran. Isa ako sa pinakamahusay na mandirigma na mula sa aking lahi, Haring Hamir. Hayaan mo akong mamatay na may dignidad. Nais kong pamunuan ang natitira mo na hukbo. Isang karangalan na mamatay sa pagtatanggol sa iyo, aking hari. Patawarin mo ko, Rena Akira. Dahil nabigo akong pangalagaan ka. Kayo ng aking tagapagmana. Wala kang dapat ihingi ng tawad, aking hari, dahil ikinalulugod kong mamatay para sa pagtatanggol sa iyo. Nadatna ni Babaylang Amira ang pagsiklab ng malawakang digmaan. Nakakalungkot ang tanawin na tumambad sa kanyang pagdating. Kulay pula ang lupain na dating katahimikan at kasaganaan ang nangingibabaw. Agad siyang nagbandali na makapasok sa bulwagan ng hari dahil batid niya na doon ang huling destinasyon nito kasama ang kanyang buong konseho. Pagkapasok pa lang ni Babaylang Amira ay naramdaman na niya ang nakakabinging lungkot na namamayani sa mga oras na iyon. Nagliwanag ang mukha ni Haring Hamir nang masulyapan niya ang bulaklak ng lotos ng makabuhay. Espesyal ang naturang bulaklak dahil ang katas na nagmumula doon sa bulaklak ay sariwang dugo na may kakayahan na dugtungan ang buhay ng anumang nilalang. Salamat, Babaylang Amira. Dahil dumating ka sa tamang oras. May pag-asa pa na mailigtas ko ang aking tagapagmana. Nabuhayan si Rena Akira nang marinig niya. Buhat sa hari na may pag-asang mailigtas ang kanilang anak. Tama bang naririnig ko, Haring Hamir? May pag-asa na makaligtas ang ating anak? Tama ang naririnig mo, Rena Akira. May pag-asa pa na mailigtas natin ang ating anak sa pamamagitan ng lotos na makabuhay. Kailangan lang ng isang babae na magkukusa na magluwal sa ating anak. Sa oras na iyon, ay tanging si Rena Akira lamang at si Babaylang Amira ang naroon. Isang mortal si Babaylang Amira, kaya maaaring humina ang kanyang kakayahan bilang babaylan kapag pumayag siyang isalin ang sanggol sa sinapupunan ng rena. Isang napakalaking sakripisyo ang gagawin ng babaylan kapag pumayag siyang dumala sa tagapagmana ng hari. Matapat na tagasunod ni Haring Hamir si Babaylang Amira, kaya hindi nagdalawang isip ito na magboluntaryong tanggapin ang hiling ng hari. Handa ako, Haring Hamir, na tanggapin ang sanggol. Kusa akong magboboluntaryo na itawid ang sanggol na iyong tagapagmana papunta sa mga tao. Ako ang magdadala at magluluwal sa sanggol sa mundo ng mga tao
maikukubli ko ang katauhan ng sanggol kapag napunta siya sa kaibayang mundo. May katayuan ka, babaylang Amira, na kailangang balikan. Hanapan mo ng pamilya na maaaring kumupkop sa bata at kaagad kang bumalik sa mundo ng mga engkanto. Magiging madali na matagpuan ni Heron ang sanggol kapag nanatili ka sa kanyang tabi. Masusunod, Haring Hamer, ang nais mong mangyari. Pasasamahan ko sa mga lambana ang sanggol para masubaybayan ko at may mag-uulat sa kanyang kalagayan. Hinintay ni Haring Hamer ang pamumukadkad ng lutos ng kabuhay para maisagawa ang pagsasalin sa ipinagbubuntis ni Rena Akira. Sa pagbatak ng sariwang dugo mula sa bulaklak, ay sumilyo ang natatanging kahilingan ni Haring Hamer. Agad na umepekto ang bisa ng mahiwagang lutos at kaagad na ilipat ang sanggol na dinadala ni Rena Akira. Ingatan mo, babaylan, ang aking anak. Dalangin ko na sana makatagpo ka ng pamilya na ituturing siyang tunay na anak. Mamahalin ka tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Nakakaasa ka, Rena Akira, na mapupunta sa mabuti at ulirang pamilya ang iyong pinakamamahal na anak. Lumitaw sa bulwaga ng kaharian ang isang lagusa na magdadala sa hari at ng kanyang konseho sa ligtas na kaharian. Nagmula ang naturang tulong sa kaharian ng maharlikang engkanto na itinuturing nilang banal o sagradong lungsod. Doon ang pamunuan ng maharlikang engkanto, kaya pansamantalang mananatili si Haring Hamer doon habang nagpapalakas. Mababaka sa mukha ni Haring Hamer ang pagtutol na iwanan si Akira sa ganong kalagayan. Subalit ang Rena mismo ang nagtaboy sa hari. Nailigtas ang sarili bago pa tuluyang mapasok ng hanay ni Heron ang bulwaga ng kanyang kaharian. Ginamit ni Haring Harim ang kanyang natitirang kapangyarihan para maitawid si babaylang Amira mula sa kaharian ng engkantong Aminavi papunta sa mundo ng mga tao. Ramdam na ramdam ni babaylang Amira ang paglilikot ng sanggol sa kanyang sinapupunan habang binabaybay niya ang lagusan na pawang nagkikislapang liwanag. Nararamdaman ng sanggol na mahihiwalay na siya sa kanyang magulang at maaaring iyon na ang huling pagkakataon na makapiling niya ang kanyang ina. Buong tapang na hinarap ng hukbo na pinamumunuan ni Rena Akira ang hanay ni Heron. Subalit marami na ang dalaga sa kanilang hanay, kaya nabigo siyang ipagtanggol ang trono ng kanyang mister na hari. Pinugutan ng ulo ni Heron si Rena Akira bilang parusa sa kalahati ng kanyang hanay na napatay ng matapang at bihasa sa pagkikipagdigma ni Rena. Natupad ang kahilingan ni Rena Akira na mamatay tangan ang mataas na moral at dignidad. Naging makabuluhan ang kanyang kamatayan at nakagawa siya ng isang kabayanihan hanggang sa kauli-hulihang sandali ng kanyang buhay. Ganoon na lang ang galit ni Heron ng kanyang mapagtanto. Nawala sa sinapupunan ni Rena Akira ang sanggol na tagapagmana ni Haring Hamer. Ang sanggol ang nauna sa hanay. Siya ang sumunod na tagapagmana ng trono. Nagawa na niyang magapi at matalo si Haring Hamer, kaya nawala na ang kanyang posisyon bilang haring engkanto ng Amanavi. Pero hanggat nabubuhay ang sanggol na tagapagmana ni Hamer, ay nangangahulugan na may banta pa sa kanyang pamumuno. Mananatili na pangatlo lamang sa antas ng pamumuno ang kanyang pagiging anak. Kaya may karapatan at otoridad ang anak ni Hamer sakaling bumalik ito sa kaharian ng Aminavi. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Heron dahil sa pagkabigo na tuluyan niyang maagaw ang pamumuno sa salinlahi ng kanyang kapatid. Inihayag ng antas ng kaharian ng Aminavi
Nabakante ang trono dahil nabigo si Heron na mapatay ang buong angkan ng kanyang kapatid. Sinubukan ni Heron na umupo sa trono ng kanyang kapatid, ngunit hindi siya kinilala at winawak siya paalis. Ang trono ay may basbas na tanging kamatayan lamang ang maaaring makapagluklok sa susunod na tagapagmana. Sa kabila ng kabiguan, ay hindi nagpatinag si Heron. Sa halip ay handa itong ipaglaban ang trono kahit kahulugan pa iyon ng kanyang pananatili sa kaharian bilang karaniwan na engkanto. Handa si Heron na gumamit ng dahas para lamang manatili ang kanyang paghari-harian sa Amanave. Samantala sa mundo ng mga mortal, ay kasalukuyang abala ang mag-asawang Lino at Mia sa pag-aalaga sa sanggol na kanilang napulot sa kakahuyan. Nakita ni Lino na walang pagsidlan ang pananabik ng kanyang asawa. Halos ayaw niyang ipahawak sa kanyang mister ang sanggol na kasalukuyang nakakalong sa kanyang mga bisig. Sigurado na iiyak ang sanggol maya't maya dahil magugutom. Tumila na rin ang ulan at bahagyang humina ang hangin. Kaya pwede na akong lumabas. Pupunta ako sa tindahan para maghanap ng gatas na maaaring mapadede sa sanggol. Ano naman ang sasabihin mo kapag nang-usisa sila kung kanino mo ipadede ang gatas na yun? Alangan naman na ako, di ba? Alam naman nila na nasa iyo ako dumidede, Mia. Puro kakalokohan at kamanyakan, Lino. Seryoso ako. Bahala na. Ang importante ay makahanap ako ng paraan para hindi magutom ang sanggol. Umalis si Lino para maghagilap ng gatas na maaaring ipadede sa sanggol na kanilang hawak. Sinabi ni Lino na habang kalakasan ng pananalasa ng bagyo ay nanganak si Mia. Hindi nila umano alam na buntis ang kanyang asawa habang umabot ang kanyang kabuwanan. Mukhang naniwala naman ang matandang tendera at nagboluntaryo pa itong sumama kay Lino para mausisa ang kalagayan ng sanggol. Pagdating ng matanda sa tahanan ng mag-asawa ay agad naman itong naniwala dahil rin sa presensya ng inunan na naroon. At tulad ng mag-asawa ay kinagiliwan agad ng matanda ang sanggol na kanyang pinapaniwalaan na anak ng mag-asawang Lino at Mia. Kinaumagahan ay agad pumutok ang balita na nanganak si Mia ng batang lalaki. Hindi makapaniwala ang lahat dahil hindi naman umumbok ng ganong kalaki ang tiyan ni Mia. Subalit sapat ng katibayan ang inunan at duguan na tela para patunayan ang panganganak ng babae. Dahil napaniwala ng mag-asawa na totoong anak nila ang sanggol, kaya nagdesisyon silang angkinin na lang ito ng totohanan. Mukhang wala naman tayong nababalitaan na may nawawala o naghanap sa bata. Kaya maaari siguro na angkinin na lang natin ito. Sa bagay, Lino, magtataka ang ating mga kapitbahay kapag nawala ang sanggol. Total naman naniwala naman ang lahat na tunay nating anak ang sanggol na ating natagpuan. Matagal na rin tayong naghintay na magkaroon ng anak. Kaya pagkakataon na natin ito, Mia, para matupad ang matagal na nating hinihintay. Malamang ay alam ng Panginoon na matagal na tayong naghihintay na magkaroon ng anak, kaya sa atin niya ibinigay ang sanggol na ito. Oo nga pala, Mia. May iniisip ka na bang pangalan para sa anak natin? Taimtim na nag-isip si Mia. Nag-isip siya kung anong pangalan ang nababagay sa kanyang anak. Habang taimtim na nag-iisip, ay bigla na lang may naulinigan si Mia. Nabulong na bigla na lang rumehestro sa kanyang isipan. Hamiro? Naibulalas ni Mia mula sa kanyang isipan.
Saan mo naman hagilap ang ganong pangalan, Mia? Kakaiba yan ah. Ewan ko lang din, Lino. Bigla na lang pumasok sa aking isipan ng ganong pangalan. Nalilito man ay pumayag na lang si Lino sa suwestyon ng kanyang asawa na ganoon ang ipangalan sa kanilang anak. Si Mia mismo nagugulan kung saan nagmula ang pangalan na ibinigay sa kanyang anak. Basta bigla na lang may naulinigan siyang bumubulong sa kanya na kaagad rumestro sa kanyang isipan. Nagbunyi ang dalawang lambanan na kasalukuyang palibad-lipad sa paligid ng mag-asawang Lino at Mia. Dahil matagumpay nilang nasunod ang utos ni Babaylang Amira na inatasa ni Haring Hamer na pamahalaan ang pagbabantay sa kanyang tagapagmana na anak. Habang lumalaki si Hamiro, ay napapansin ng kanilang kapitbahay na malayo ang kanyang wangi sa kanyang kinikilalang magulang. Hanggang umabot si Hamiro sa edad na 10, kung saan ay malinaw na sa kanyang isipan na para maunawaan ang mga bagay-bagay. Nagsimula na siyang umusisa sa kanyang magulang sa naririnig niya, buhat sa mga taong nakakasalamuha. Simulat sa pool ay malapit si Hamiro sa kanyang kinagis ng ama. Palagi niya itong sinasamahan sa pagpapastol ng kanilang mga alagang hayop. Isang hapon, habang abala ang kanyang ama sa pagpapakain ng kanilang alagang kambing, ay naisipan ni Hamiro na ungkatin at itanong sa kanyang ama ang tungkol sa mga naririnig na usap-usapan sa kanilang baryo. Ay, totoong anak niyo po ba talaga ako ni nanay? Anong klaseng tanong ba yan, anak? Siyempre, anak ka namin ng nanay mo. Sino bang nagsabi na hindi ka namin tunay na anak? Narinig ko lang po sa usap-usapan ng mga kapitbahay natin, tay. Napakalayo umano ng itsura ko kumpara sa inyong dalawa ni nanay. Imposible daw na wala man lang akong paghalintulad sa inyong dalawa ni nanay. May narinig pa po ako, tay, na malamang ay hindi daw ikaw ang Tatay Lino ang totoo kong ama. Hayaan mo, anak, at pagsabihan ko ang mga matatabil na tsismosa sa lugar natin. Huwag kang magpapaniwala sa kanilang sinasabi. Sa amin ka makinig ng nanay mo. Ano man ang sabihin nila ay totoo ka naming anak. Yan ang tandaan mo, anak. Hayaan mo na, tay. Hindi naman ako nagpapa-apekto sa mga sinasabi nila sa akin eh. Dumaan pa ang maraming taon, ay tuluyan nang nagbinata si Hamiro. Hindi lingid sa kaalaman ng kanyang magulang ang kakatawang nangyayari sa kanya habang lumalaki. Maraming mga pagkakataon na nakakagawa siya ng mga bagay na hindi angkop sa kakayahan ng isang mortal. Nakahiligan ni Hamiro ang paglangoy kaya simula noong elementarya hanggang sa pagtungtong niya sa sekundarya ay sa ganong larangan siya nawili. Ngunit sinusubok talaga ang katatagan ni Hamiro. Pagtungtong niya ng sekundarya ay nakatagpo niya si Rafael na punong-puno ng kapalaluan. Nasanay ang batang si Rafael na palaging sa tugatog ng tagumpay. Gusto ni Rafael na palaging sa kanya nakatuon ang mata ng lahat. Ang gusto niya palagi na siya ang pinakamagaling at nakasentro ang inasam-asam na karangalan ng karamihan. Nagbago ang takbo ng istorya nang dumating si Hamiro. Nakahihigit ang angking katangian at kakayahan ni Hamiro kumpara sa ordinaryong mortal. Nagsimulang magrebelde si Rafael dahil takot itong maungusan at malampasan ni Hamiro. Doon nagsimula na unti-unting matutuklasan ni Hamiro ang kanyang taglay na katangian. Simulang dumating ang Hamiro na yan dito, ay unti-unti nang bumaling ang atensyon ng mga guro natin sa kanya. Hindi ako makakapayag na makihati siya sa akin. Ako lang ang pinakamagaling sa paaralang ito. Sinusulsulan pa si Rafael ng kanyang mga kaibigan, dahilan para lalong umigting ang galit na kanyang nararamdaman.
Tuwing taon ng pagtatapos ng taon, may ginaganap na palaro. Mainit ang inaasahan na laban sa pagitan ni Ramiro at Rafael. Naging matunog ang kanilang pangalan dahil naging bukang bibig na silang dalawa ng mga guro na may potensyal na isabak sa patimpalak sa susunod na taon. Ayaw naman ni Rafael na mapahiya dahil ang gusto niya ay siya ang pinakamagaling. Hanggang dumating ang araw na labis binabantayan ng kapwa nila mag-aaral at guro sa kanilang pinapasukan na paaralan. Nagkita sina Ramiro at Rafael sa paliguan bago tuluyang sumabak sa kompetisyon. Sinadya ni Rafael na abangan si Ramiro sa labas ng paliguan para makuha niya itong inisin bago pa sumabak sa kompetisyon. Agito ka pa, boy. Huwag kang pagkampante na magagawa mo akong pantayan sa kompetisyon. Ang lakas ng loob mo para hamunin ako sa kompetisyon. May oras ka pa, boy. May oras ka pa sa kompetisyon para umatras. Ang taas na pangarap mo na pantayan ako, ha. Hindi ako nandito para magyabang, Rafael. Lalaban ako ng patas at umaayon sa kakayahan ko. Ipakita mo na lang na mas magaling ka sa akin dahil malugod ko naman iyong tatanggapin. Natauhan si Rafael sa kanyang ginagawa at biglang nakaramdam ng panliliit sa kanyang sarili. Napagtanto niya na tama si Ramiro, kaya nagpasya na lang siyang lumabas. Subalit dala ng kanyang kayabangan, kaya hindi siya nagpaawat at nagawa niya pang humirit bago tuluyang iniwan si Ramiro. Tignan ko na lang mamaya kung ano ang mararamdaman mo kapag napag-iwanan kita ng milya-milya. Mapapahiya ka lang, Ramiro. Tandaan mo yan. Hindi ka bawasan sa aking pagkatao ang pagtanggap ng pagkatalo. Sa halip ay inspirasyon iyon para pag-igihan ko pa. Napailing na lang si Rafael sa tinura ni Ramiro dahil hindi niya inasahan na ganon ito magsalita. Diretso at walang kayabangan sa sarili. Nagtipon-tipon ang lahat sa pagdadausa ng patimpalak. Tumigil ang lahat ng aktibidad sa taunang palaro para masaksihan ng dalawang magagaling na atleta. Mapapatunayan sa oras na iyon kung sino nga sa kanila ang pinakamagaling. Samantalang abalang mag-asawang si Mia at Lino sa paghanap buhay, kaya hindi na ipinaalam ni Ramiro ang tungkol sa kompetisyon na kanyang sinalihan. Wala man ang kanyang kinagisna ng mga magulang, ay maigting pa rin ang hangarin ni Ramiro na makuha ang medalya para maipakita sa kanyang mga magulang. Lingid sa kaalaman ni Ramiro na hindi siya nag-iisa sa oras na iyon. Maliban sa kapwa mag-aaral at guro na buong puso na nakasuporta sa kanya, ay naroon ang lambanang sina Vera at Lira na buong puso na nakasuporta rin sa kanya. Kampante ako na ang alaga natin ang magwawagi sa patimpalak na ito. Malamang angkop lamang sa mga mortal ang patimpalak na ito, kaya hindi nakapagtataka na ang alaga natin ang mananalo. Ikaw, Vera, tigil-tigilan mo ako sa mga paandar mo, ha. Sinilyohan ng babayliyang Amira ang kakayahan ni Ramiro bago niya iwan dito sa mundo ng mga mortal. Gusto ng babaylan na katiwala ng dating hari na mamuhay ng payak at umaayon sa tipikal na pamumuhay ng isang mortal, kaya niya ginawa iyon. Limitado lamang ang kapangyarihan na lalabas sa kanya. Ngunit sinabi ni babaylang Amira, diba, na maaari pa ring lumabas ang kakayahan ni Ramiro sa piling pagkakataon, lalo na kapag lumalabas ang kanyang matinding emosyon. Ikaw rin ang nagsabi na may posibilidad. Walang garantiya na lalabas nga ang kanyang kakayahan. Tumigil ang buskahan ng magkaibigang lambana dahil sa hudyat na kanilang naririnig na magsisimula na ang kompetisyon. Agad na lumipad ang dalawang lambana para puntahan ang kanilang alaga na naghahanda para sa kompetisyon.
Noong mailapag ang hudyat na magsisimula na ang kompetisyon, ay magkasabay na tumalo ng dalawa. Dahil maigting ang paghangad ni Hamiro na mapasa kanya ang panalo, kaya lumabas ang tinutukoy ng babaylang si Amira. Habang nasa ilalim ng tubig, ay biglang naramdaman ni Hamiro na may tumubo sa kanyang kamay at paa. Naramdaman na lang niya na nagagawa na niyang makahinga sa ilalim ng tubig. Ilang segundo ring napahinto si Hamiro dahil sa kakaibang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi maganda ito, Vera. Bakit ngayon pa lumabas ang angking kakayahan ni Hamiro? Hindi pwedeng mabunyag sa mga tao na hindi pangkaraniwan si Hamiro. Anong gagawin natin? Mag-isip tayo ng paraan. Huwag nang magsayang ng oras, Vera. Dahil alam ko naman na wala kang isip. Ngayon pa ba natin pagtatalunan ng tungkol sa bagay na to? Kumuha ka ng kaguluhan, Vera, para mabaling ang kanilang atensyon sa ibang bagay. Bihasang-bihasa si Vera pagdating sa kalokohan dahil naging libangan na niya ang paglaruan ng mga tao kapag dumadating sa punto na siya'y nababagot. Agad bumaling ang kanyang paningin sa kumpula ng mga guro sa tabi kung saan nagaganap ang paligsahan. Mabilis na lumipad si Vera papunta sa kanilang kinaroroonan. Walang pag-alinlangan na inutusan niya ang hangin na lumikha ng malakas na ibo-ibo. Doon mismo makatuon sa kinaroroonan ng mga guro. Nagganda buwal ang mga ito sa kanilang mga upuan at ang ilan ay nagkalaglagan sa tubig. Nagtalunan ng mga naroon para masagip ang mga gurong nahagip ng ibo-ibo. Natigil ang kompetisyon at napagpasyahan ng himpilan na itakda na lang muli ang patimpalak sa ibang araw. Napilitan si Hamiro na tumulong para masagip ang mga gurong nahagip ng ibo-ibo. Si Rafael naman ay nagdadabog na umahon dahil sa pagkaantala ng kanilang duelo ni Hamiro. Ang dalawang lambanan naman ay tuwang-tuwa dahil nagawa nilang patigilin ang kompetisyon sa araw na iyon. Sa kabilang banda ay kasalukuyang nag-uusap sina Haring Hamer at babaylang si Amira. Kailangan mong tumawid sa mundo ng mga tao, babaylang Amira. Dahil nararamdaman ko na unti-unti nang lumalabas ang angking kakayahan ng aking anak. Natatakot ako na baka iyon pa ang maging dahilan para siya ay mapahamak. Malupit ang mga tao sa hindi nila kauri, kaya kailangan magabayan ang anak ko sa pag-usbong ng kanyang kakayahan. Ngayon din mismo, Haring Hamer, ay pupunta ako sa Lagusan para pumaroon sa mga tao. Kailangan nating magmadali, babaylang Amira, dahil naririnig ko kagabi ang himig ng pagpupugay mula sa kailaliman ng karagatan. Signos iyon mula sa mga sirena na sumibol na ang kanilang basbas kay Hamiro noong ipinagbubuntis pa lang siya ng kanyang inang Reyna. Tinataglay na niya ang kakayahan ng mga engkantong tubig. May dalawa pa na kakayahan ang inaasahan ko na lumabas mula sa kanya. Maaari ko bang malaman, Haring Harim, kung anong mga kakayahan pa ang maaari kong asahan na lalabas mula kay Hamiro? 3 basbas ang natanggap ni Hamiro noong ipinagbubuntis pa lang siya ng kanyang ina. Una ang mula sa mga engkantong tubig. Pangalawa ay mula sa mga engkantong nananahan sa himpapawid. At pangatlo, sa mga engkantong nakatira sa kailaliman ng bulkan. Likas sa katangian ni Hamiro ang kakayahan ng engkantong lupa. Nasilyuhan lang ito ng mga naunang ibinasbas sa kanya. Sakaling mapalabas niya ang 3 kakayahan, ay kusang lalabas ang kanyang kakayahan. Malinaw sa akin ang lahat, Haring Harim. Ngayon din ay magmamadali ako makatawid sa Lagusan para marating ko ang hangganan. Doon ako dadaan sa lupain ng mga engkantong busaw para sigurado na hindi ako masundan ni Heron. Takot si Heron na tumawid sa lupain ng mga busaw dahil batid niya na walang bisa ang anumang kapangyarihan sa lupaing iyon. Gawin mo, babaylang Amira,
Ang sa tingin mo ay tama. Itinalaga kita bilang aking tagapayo dahil naniniwala ako sa angking talino mo. Ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa aking mga pagpapasya, kaya sumang-ayon ako sa iyong hinuha. Pagsisikapan ko, Haring Harim, na hindi ako mabibigo sa aking misyon. Idabasbasan kita, Babaylang Amira. Nagabayan ka ng ating mga bathala na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mabagal ang daloy ng panahon sa mundo ng mga engkanto. Kaya kaakibat ng maikling oras ang ilang araw sa mundo ng mga tao. Habang papauwi si Hamiro, ay nahagip ng kanyang paningin ang makapal na usok na nagmumula sa kinatitirikan ng kanilang bahay. Hindi na nagsayang ng oras si Hamiro at agad na tumakbo ng mabilis. Nilokob si Hamiro ng matinding takot para sa kanyang kinagisna ng mga magulang. Hindi na napansin ni Hamiro na umaangat na siya sa lupa dahil sa bilis ng kanyang takbo. Nagulat na lang siya nang bumungad sa kanyang ilalim ang malakas na bugso ng apoy. Nawala sa kanyang konsentrasyon si Hamiro, dahilan para malaglag siya sa ere pa ibaba. Nagulat na lang si Hamiro dahil hindi siya natutupok ng apoy. Tila natatakot pa ang apoy dahil bigla lang itong naapula sa pagbagsak ni Hamiro sa malakas na ningas. Naguguluhan siya dahil sa maikling panahon ay lumabas ang kanyang angking kakayahan. Nagkataon na wala ang kanyang kinagisna ng mga magulang sa oras na iyon. Kaya walang nagawa si Hamiro kundi maupo sa kanilang bakuran habang pinagmamasdan ang kanilang nasunog na bahay. Ang dalawang lambanan na naatasang bumantay kay Hamiro ay naalarma dahil sa paglabas ng kanyang iba't ibang kakayahan sa maikling panahon. Hindi magandang pangitahin ito, Vera. Kailangan nating tawagin ang babaylan para malaman niya ang tungkol sa mga bagay na ito. Tayo ang mananagot sa hari kapag may nangyari sa kanyang anak. Gamitin na natin ang lagusan na ipanagkaloob ni Babaylang Amira para mapadali ang pagpunta natin sa kanyang kinaroroonan. Ginamit ng dalawang lambana ang susi na may kakayahang magbukas sa mga sinaunang lagusan. Ang mundo ng mga tao ay puno ng mga sinaunang lagusan na tanging mga susi lamang sa sinaunang kabihasnan ang makapagbukas. Bawat kaharian ng engkanto ay may pinangangalagaan na sinaunang susi ng mga lagusan na iyon. Ibinigay ni Haring Harim sa dalawang lambana para masigurado ang kaligtasan ng kanyang anak. Ginamit iyon ng dalawang lambana para kaagad marating ang kinaroroonan ng babaylang si Amira. Nagulat ang babayla nang biglang bumukas sa kanyang harapan ang sinaunang lagusan. Sinaunang lagusan? Sigurado na ang dalawang lambana na tagabantay ni Hamiro ang may kagagawa nito. Inaasahan na ni babaylang Amira na lalabas sa sinaunang lagusan ang dalawang lambana na tagabantay ni Hamiro. Buong pagtataka ng dalawang lambana na dinala sila ng lagusan na lupain na sakop ng mga busaw. Akma na sana silang babalik dahil sa kanilang sampatahan na sila'y naliligaw. Huwag kayong ahayo, dalawang lambana. Batid ko na mahalaga ang inyong pakay. Kaya kayo napilitan na gamitin ang sinaunang lagusan. Mahalaga ang aming pakay, Babaylang Amira. Nagtataka ako, Babaylang Amira. Bakit nandito ka sa lupain ng mga busaw? Tumigil ka, Vera. Kumana na naman ang pagiging tsismosa mo. Nahawa ka na talaga sa ugali ng mga tao. Hindi na mahalaga kung bakit ako nandito sa lupain ng mga busaw. Ang mahalaga ay ang pakay ninyong dalawa. Ang dahilan kung bakit napilitan kayong gamitin ang sinaunang mga lagusan. Babaylang Amira, gusto lang namin iulat ang pagbabago sa kakayahan ni Hamiro. Sa maikling panahon lamang ay lumabas ang kanyang iba't ibang kakayahan. Maaari mo bang isalaysay sa akin ang mga kakayahan na tinutukoy mo lambanang lira? Makinig ka, Babaylang Amira.
dahil isasalaysay ko sa iyo ang buong pangyayari. Napakapit ang babaylan sa kanyang tungkod nang isalaysay sa kanya ng lambana ang buong pangyayari. Tumugma ang buong pangyayari sa mga katangian na isinasalaysay ni Haring-Harim sa kanya. Nakalas na ang selyo sa kakayahan ni Hamiro. Ngayon din, 2 lambana, ay inuutusan ko kayong dalhin si Hamiro dito sa lupain ng mga busaw. Tugma ang lugar na ito para maipaliwanag natin sa kanya ang lahat. Agarang tumawid ang 2 lambana sa kinaroroonan ni Hamiro para itawid ito papunta sa lupain ng mga busaw. Pagkarating ni Hamiro sa lupain ng mga busaw, ay tumambad sa kanya ang isang prominenteng lugar na dati ay nakikita lang niya sa pahina ng mga babasahin. Mababaka sa mukha ng binatilyo ang labis-labis na pag-aalala dahil sa isang kisap mata lang ay naroon na siya sa ibang lugar. Akman na siyang tatayo para lisanin ang lugar na iyon nang bigla siyang makaramdam ng pwersa na tumitigil sa kanyang pag-alis. Nagsisigaw ang binata sa kanyang kinalalagyan dahil sa paglukob ng takot sa kanyang sistema. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Hayaan mo na akong makaalis dito. Nasa ganong kalagayan ng binata nang biglang magpakita sa kanya ang babaylan. Nasuot ang abitong pula na tanda ng kanyang mataas na katayuan sa kaharian ng Aminavi. Lumayo ka sa akin. Huwag kang magtangka na lalapit sa akin ha. Tatalunin kita. Babala ng binatilyo sa magandang babae sa kanyang harapan na may hawak na gintong tungkod. Huwag kang matakot sa akin, Hamiro. Dahil hindi ako kalaban. Narito ako para tulungan ka. Panahon na para maunawaan mo ang lahat. Maunawaan? Ano ang ibig mong sabihin? Pwede ba? Lubayan niyo nga ako. Nasusunog ang bahay namin. Tapos nagagawa mo pang makipagbiroan sa akin. Sino bang nagsabi na nakikipagbiroan ako sa iyo? Seryoso ako sa sinasabi ko, Prinsipe Hamiro. Prinsipe Hamiro? Bakit mo ko tinatawag na prinsipe? Napatingala si Hamiro sa kanyang uluhan nang biglang sumabat sa kanya ang 2 lambana na naroon lang pala sa kanyang tabi. Lalong nagimbal si Hamiro nang lumapag ang 2 maliliit na insekto sa lupa at nagpalit ng anyo bilang magagandang dilag. Tama ang naririnig mo, Prinsipe Hamiro. Isa kang prinsipe mula sa kaharian ng Aminavi. Simula pa lang maliit ka ay kami na ang kasama mo. Tama. Hindi ka totoong anak ng mag-asawang Mia at Lino. Nakita ka lang nila sa kakahuyan habang nananalasa ang malakas na bagyo, my French. Tumigil ka, Vera, kung ayaw kitang gawing paso. Huwag mong pangunahan ang babaylan. Tatahimik na. Ayaw kong maging paso. Paano na lang si Rafael? Pati ang kakatihan ng mga tao ay nahawaan ka na rin, Vera. Malala ka na. Tama nang bangayan yung 2. Marami pa tayong kailangang ipaliwanag kay Prinsipe Hamiro. Puno man ng agam-agam sa sinasabi ng 3 babae sa harapan ni Hamiro, ay nanaig pa rin ang kanyang kuryosidad sa kanilang tinutukoy. Naging mahinahon si Hamiro at binuksan ang isipan sa lihim na maaari niyang marinig buhat sa kanyang mga kaharap. Handa akong makinig sa sasabihin niyo sa akin. Bukas ang isipan ko sa bagay na may kinalaman sa aking nakaraan at higit sa lahat ay sa aking pagkatao. Manang-mana ka sa ama mo, Prinsipe Hamiro. Nawalay ka man sa piling niya ng mahabang panahon, hindi pa rin makakaila na nagmula ka sa kanya. Parehong-pareho ang karakter niyong 2, lalong-lalo na ang antas ng iyong pag-iisip. Bueno, makinig ka, Prinsipe Hamiro, dahil isasalaysay ko sa iyo ang lahat para maunawaan mo mula sa simula. Isinalaysay ng babaylan kay Hamiro
ang pangyayari mula sa nakalipas hanggang sa kasalukuyan. Hindi naman lubos na nagtaka si Ramiro dahil simulat sa Paul ay labis na ang kanyang pagtataka. Ay walang kahawig ang kanyang wangi sa kinagisna ng mga magulang. Ilang beses na siyang sumubok na usisain ang kanyang mga magulang, ngunit wala siyang napapala na kaliwanagan. Sa isang banda ay nagpapasalamat si Ramiro dahil nasagot ang kanyang katanungan na kanyang kinimkim sa mahabang panahon. Iyon pala ang dahilan kung bakit wala akong pagkakahawig sa kinagisnan kong mga magulang. Ibig sabihin ay tama ang naririnig ko, nakakahaka, na hindi ko totoong mga magulang sina Nanay Mia at Tatay Lino. Gayunpaman, ay hindi mababawasan ang pagmamahal ko sa kanila dahil kahit minsan, hindi nila pinaramdam sa akin na hindi ko nila totoong anak. Naintindihan ko ang pinanggagalingan mo, Prinsipe Ramiro, dahil tugma ang sampatahan mo sa ulat ng 2 lambana na inatasan ng ama mo na magbantay at gumabay habang lumalaki ka. Ano na ang balak mo, Babaylang Amira, ngayong batid na ni Prinsipe Ramiro ang kanyang totoong pagkatao? Kailangan niyang makaharap ang kanyang ama ng personal. Napapanahon na para magkita ang mag-ama. Sumang-ayon si Ramiro sa sinabi ng babaylan, ngunit nag-aalala pa rin siya sa kalagayan ng kanyang kinagisna na mga magulang. Napatulala ka yata, Prinsipe Ramiro. Ayaw mo bang makadapo ang palad ang ama mo? Hindi naman sa ganun, babaylan. Subalit hindi ko maiiwan ang aking mga magulang sa miserableng kalagayan. Ayoko din na mag-alala sila sa aking pagkawala, kaya mas mainam na ipagtapat ko sa kanila ang katotohanan bago ako umalis. Masusunod ang kahilingan mo, Prinsipe Ramiro. Bago tayo tatawid papunta sa sagradong lungsod na tanging engkanto lamang na may dugong bughaw ang makakapasok at engkanto na may mataas na katayuan. Muling tumawid ang 4 sa sinaunang lagusan papunta sa mundo ng mga tao para masunod ang kahilingan ni Ramiro bago pumunta sa sagradong lungsod ng mga engkanto. Doon sila mismo iniluwa ng sinaunang lagusan sa bakuran ng tahanan na kinalakihan ni Ramiro. Nadatnan nila ang mag-asawa na abala sa pagliligpit ng mga gamit na maaari pa nilang maisalba. Agaran silang napatigil nang makita nila si Ramiro kasama ang 3 babae na kalintulad sa kanyang wangis at kulay. Mukhang may kasama kayatang bisita, anak. Pasensya na kayo mga iha kung ganito ang nadatnan ninyo sa aming pamamahay. Nasunugan kami habang naroon sa sakahan. Mabuti na lang at naapula ang apoy, kaya kahit papano ay may natira sa mga gamit namin. Hindi sila pangkaraniwan na bisita, tay. Katulad ko po sila. Pagkarinig ni Lino sa sinabi ng kanyang anak, ay kaagad siyang naguluhan sa nais nitong tumbukin. Agad sumabat si Mia para lubos na maunawaan ang lahat. Anak, maaari mo bang ipaliwanag sa amin ng ama mo kung ano ang ibig mong sabihin para lubos naming mauunawaan ang lahat? Kasama ko ang babaylan para siya mismo ang magpaliwanag sa inyo, Nay. Muling inilahad ni Babaylang Amira ang lahat para lubos maintindihan ng mag-asawang Mia at Lino. Si Lino ay naguguluhan sa kanyang narinig, habang si Mia naman ay naging emosyonal sa narinig. May kaakibat na gantimpala ang ginawa niyong pagpapalaki sa anak ng hari. Matutupad ang matagal niyo ng hinahangad. Hinawakan ng babaylan ang tiyan ni Mia at agad niyang naramdaman ang paggalaw ng nilalang sa kanyang sinapupunan. Ano ang gumagalaw sa tiyan ko? Bakit ganito? Mamayang gabi ay kailangan niyong magsiping ni Lino para makompleto ang buhay na ipinunla ko sa tiyan mo, Mia. Matagal niyo nang hinahangad na magkaroon ng sariling anak niyo. Ngayon,
matutupad na ang matagal niyong hinihintay. Hindi man nanggagaling si Hamiro sa aking sinapupunan. Ngunit alam ng Panginoon, walang pagkakaiba sa isang tunay na anak ang turing ko sa kanya. Hindi naman tuluyang mawawalay si Prinsipe Hamiro sa inyong piling. May responsibilidad lang siyang kailangang gampanan para sa kanyang kalahi. Atid ko ang pangungulila ng isang magulang na nawalay sa kanyang anak sa mahabang panahon. Hindi ko ipagkakait si Hamiro sa kanyang totoong pinanggalingan. Subalit, ayaw ko rin siyang pangunahan. Nasa tamang gulang na si Hamiro para magdesisyon sa kanyang sarili. Ibinibigay ko na sa kanya ang kalayaan para magdesisyon para sa kanyang sarili. Maraming salamat, Tay. Maraming salamat sa inyo ni Nanay. Ano man ang nalaman ko sa aking pagkatao, hindi magbabago na kayo pa rin ang magulang ko. Inak, tandaan mo lang na palaging may bukas na tahanan sa kaibayong mundo kahit anumang oras. Babalik ako, Nay. Pangako. Ginabayan ng babaylan si Hamiro para mapalabas ang kanyang likas na kakayahan na namana pa niya sa kanyang mga magulang. Igagawa niyang mautusan ng kalikasan na muling ibalik sa orihinal ang kanilang tahanan bago ito matupok ng apoy. Ang mag-asawang Mia at Lino naman ay punong-puno ng pagkamangha habang sinasaksihan ang kakayahan ng sanggol na kanilang pinalaki. Bago umalis ay inahabili ni Hamiro sa mga engkantong nakakalat sa paligid ang kanyang kinagisna na mga magulang. Ayaw na niyang malagay sa panganib ang kanilang buhay habang siya ay nasa malayo. Lalong umanga sa kanyang katangian ang babaylan at lalong napatunayan ni Babaylang Amira na angkop ito para umupo sa trono na binakante ng kanyang ama. Sa kaharian ng Aminave ay kasalukuyang sinasabo ni Heron ang kanyang mandirigma dahil bigo pa rin ng mga ito na matagpuan ang kanyang pamangkin. Mga inutil, sigurado na nagbibinata na ang tagapagmana ni Harem. Lalong lumiliit ang pag-asa ko na tuluyang maangkin ang trono na iniwan ni Harem. Patayin ko man si Harem, wala na rin iyong saysay hanggat nabubuhay ang kanyang tagapagmana. Suyod na dami ng halos lahat ng kaharian na umiiral sa mundo ng mga engkanto. Ngunit wala kaming kahit katiting na bakas na matagpuan sa nawawalang anak ni Haring Harem. Dalawa lang ang maaaring pagdadalhan ni Harem sa kanyang anak. Una sa sagradong lungsod na hindi natin mapasok at pangalawa sa mundo ng mga tao. Ayon sa ulat ng ating kaalyado na malayang nakakapasok sa banal na lungsod, ay wala doon ang anak ni Haring Harem. Nitalino ang aking kapatid, kaya sigurado na itatago niya ang kanyang anak sa lugar na hindi natin maiisipan na pagdalhan niya sa kanyang anak. Ipinag-utos ni Hero na pumaroon ang kanyang tauhan sa lupain ng mga busaw para mangusisa. Subalit huli na ang lahat dahil sa mga oras na yon ay naglalakbay na ang babaylan kasama si Hamiro at ang kanyang alalay na 2 lambana. Gamit ang sinaunang lagusan ay agad nakarating ang babaylan at si Hamiro sa banal na lungsod. Habang ang 2 lambana naman ay naiwan sa labas ng banal na lungsod dahil ayaw silang tanggapin. Tanging may dugong bughaw lamang at pantas ang makakapasok sa sagrado o banal na lungsod ng mga engkanto. Nadatna ni Hamiro at ni Babaylan si Harem na nakatanaw sa kaharian ng Uminave na dati niyang pinamumunuan. Si Hamiro naman ay agad nabatid na ang lalaki ng kanyang kaharap ay kanyang ama dahil halos pinagbiyak na bunga ang kanilang pagkakahawig. Agad nagliwanag ang mukha ni Harem nang makita niya ang si Hamiro na halos kaedad lang niya.
Siya na ba ang aking nag-iisang anak? Tama ang sinabi mo, Haring Harim. Ipinakilala ko sa iyo ang iyong tagapagmana. Maligayang pagdating sa sagradong lungsod ng mga engkanto, aking anak. Batid ni Hamero na ang kanyang kaharap ay sariling ama. Subalit naguguluhan pa rin siya dahil halos kaedad lang niya ang kaharap na ama sa itsura. Pabaylan, napakabata pa niya para maging aking ama. Tumitigil sa pagbabago ng pisikal na mukha ang mga engkanto. Pagsapit nila sa edad na 25. Ganon din ang mangyayari sa iyo, Hamiro. Sige na, Prinsipe Hamiro. Lumapit ka na sa iyong ama para magbigay pugay. Mahigpit na yakap ang bungad ni Haring Hamer sa kanyang anak. Nararamdaman ni Hamero ang lukso ng dugo, kaya taas puso din siyang napayakap sa kanyang ama. Iniwan ng babayla ng mag-ama para makapag-usap dahil batid niya na marami silang kailangang ipaliwanag sa isa't isa. Nahahabag ako, ama, sa sinapit niyo ng aking ina. Walang pagdadalawang isip na tinatanggap ko ang responsibilidad na inaatang mo sa akin. Masaya ako, anak, na marinig buhat sa iyo. Subalit kailangan nating manigurado bago mo iyon gawin. Kailangan na masiguro natin na mayroon kang tagapagmana bago tayo makidigma sa aking kapatid. Katulad sa ginawa ko, para kahit mabigaw tayo, ay mayroong magpapatuloy sa laban natin sa hinaharap. Ano ang ibig mong sabihin sa akin, ama? Kailangan mo magkaroon ng tagapagmana bago tayo sumuong sa digmaan. Ibig mong sabihin, ama, na kailangan kong magkaroon ng anak bago tayo makapagpatuloy sa ating balak? Oo, aking anak. Malaya kang pumili kung kanino mo gusto magkaroon ng anak. Paano, ama, kapag sinabi ko na gusto ko sa isang tao magkaroon ng anak? Sa dumaan na panahon ay hindi na bago ang magkaroon ng ingkang tao na tagapagmana. Pwede mo iyon gawin, anak. Naglaan pa si Hamero ng maikling panahon para makasama ang kanyang ama. Pagkatapos ay nagdesisyon na siyang bumalik sa mundo ng mga tao para tuparin ang kahilingan ng kanyang ama. Hindi pumayag si Haring Harim na bumalik si Hamero na nag-iisa. Kaya isinama niya ang isang platon ng mandirigma para mayroong magtatanggol sa kanya sakaling matagpuan siya ni Heron. Pagbalik ni Hamero sa piling ng kanyang kinagisna na pamilya, ay 2 taong gulang na ang kanyang kapatid. Grabe ang bilis. Hindi lubos maisip ni Hamero na ganoon katagal ang pagtakbo ng panahon sa mundo ng kanyang pinanggalingan. Masayang-masaya naman si Hamero para sa kanyang kinagisna na mga magulang na kahit siya ay nawala, ay mayroong bata na papawi sa kanilang pangungulila. Minabuti ni Hamero na ilihim na muna sa kanyang mga magulang ang kanyang pakay kung bakit siya bumalik. Sa tulong ng babaylang si Amira ay nagawa niyang magkaroon ng dokumento bilang patunay na nag-aaral siya sa loob ng 2 taon na siya ay nawala. Sa ganong paraan ay magagawa niyang makabalik sa pag-aaral na hindi nahuhuli sa dati niyang kamag-aral. Sa loob ng 2 taon na nawala si Hamero, ang buong akala niya ay nalimutan na ni Rafael ang kanilang alitan sa nakaraan. Subalit pagbalik ni Hamero sa pag-aaral, ay lalong lumutang ang kanyang angking katangian. Agad pumukaw sa puso ng kababaihan at sangkabaklaan ang kanyang angking kapugian. Likas sa mga mortal ang mabighani sa mapuputi. Matangos ang ilong at makinis ang balat. Lalong-lalo na sa mga Asyano, naging pamantayan na ang nasabing katangian para maging kahali-halina. Unang araw pa lang ng pasukan
ay napag-initan na ni Rafael si Jamiro. Lalong-lalo na nung naging bukang bibig ng karamihan ang binata sa araw na iyon. Nasanay si Rafael na palaging sentro ng atensyon sa pamantasan. Nagkataon na naglalakad si Jamiro sa pasilyo na walang kasama. Si Rafael naman ay sadyang inaabangan niya ang ganoong pagkakataon para maibuhos ang kanyang ngit-ngit sa kaklase. Sadyang nananadya ka yata, Jamiro. Bumalik ka pa talaga dahil gusto mong maging bida-bidahan dito. Akala mo ba ay matitinag ako dahil lang napabago ng syudad ang imahe mo? Tandaan mo, panandalian lang ang pagbabago sa sarili mo. Lalong-lalo na ngayon ay balik sa kangkungan ka ulit. Sa maikling panahon lang ay muling balik ka sa pagiging hampas lupa. Ubus na ba ang pera nyo? Kaya ka bumalik dito. Ganyan talaga ang napapala ng isang ambisyoso at mataas ang lipad. Ay nako, wala akong panahon sa katulad mo, Rafael, na punong-puno ng kapaitan sa buhay. Ano pa ba ang pinuputok ng botse mo? Mayaman naman kayo, hindi ba? Bakit mukhang inggit na inggit ka pa yata sa akin? Hindi na nga kita pinapansin at kusa na akong umiiwas. Dahil ang nais ko lang ay matahimik na buhay. Nagiging tahimik lang ako, Jamiro, kapag tuluyan ka nang mawala sa landas ko. Magkano bang kailangan mo para umalis ka na sa lugar na ito? Alam ko naman na bumalik ka lang dito dahil wala nang pantustos ang mga magulang mo sa iyong pag-aaral. Sabihin mo, para mawala ka na. Masilan ako sa mga taong katulad mo na hindi marunong lumugar. Namula ang pisngi ni Rafael sa sobrang galit nang makita niya si Jamiro na napapangiti dahil sa kanyang akto. Hindi kaaya-aya ang dating sa kanya dahil kulang na lang ay isigaw ni Jamiro na desperado ito na mawala. Labis-labis na nainsulto si Rafael kaya hindi ito nakapagbigil at mabilis na inundayan ng suntok si Jamiro. Mabilis na nakailag si Jamiro, dahilan para mawala ng balanse si Rafael at tumilapon sa sahig. Ang mga engkanto naman na inatasan ni Haring Harem na magbantay kay Jamiro ay agad pumalibot kay Rafael at akmanan nila itong sasaktan. Suminya si Jamiro na hindi sila mangingialam, kaya agad silang nagbigay daan para sa kanilang prinsipe. Wala ka pala eh. Puro ka lang kayabangan. Pero ang totoo ay lampa ka. Sa susunod ay siguraduhin mo na may ibubuga ka bago ka mangsira ng araw. Diyan ka na nga. Balak pa sana ni Rafael na sundan si Jamiro para atakahin ng patalikod. Subalit sa kanyang pagtayo ay muli siyang nabuhal at kanyang pakiramdam ay mayroong tumulak sa kanya. Napahagigik na lang ang dalawang lambana nang makita nilang nadapa si Rafael dahil sa ginawa nilang pagtulak sa binata. Kinilabutan si Rafael at nagsitayuan ng kanyang balahibo nang maramdaman niyang lubhang napakalamig ng ihip ng hangin ang dumadampi sa kanyang balat. May mangilan-ngilang estudyante na ang nakakakita sa nangyari kay Rafael, kaya nagmamadali na itong lisanin ng lugar bago pa tuluyang dumami ang naroon. Hayop ka, Jamiro. Magbabayad ka. Ulupong ka. Ako si Rafael. Walang sino man ang maaaring hiyain ako. Nagngingit-ngit si Rafael sa sobrang galit habang nagmamadali na pumasok sa kanyang klase. Lalong uminit ang ulo ni Rafael dahil sa kanyang pagpasok ay naroon si Jamiro. Nakaupo at napapaligiran ng kanyang mga kaklase na babae. Harap-harapan ng pang-insulto kay Rafael dahil nangangahulugan lang iyon na mas gwapo ito kumpara sa kanya. Napatayo si Rafael para lumapit kay Jamiro. Hoy, Ulpong, naalala mo pa ba? May duelo pa tayo na hindi natutuloy. 2 taon na nang nakalipas ah. Ituloy natin.
para mapatunayan kung sino ang mas magaling sa ating dalawa. Ayaw ni Hamiro na patulan ang paandar ni Rafael. Dahil batid niya na walang laban ito kumpara sa kanyang kakayahan bilang isang engkanto. Nakasentro ang buong isipan ni Hamiro sa kanyang pangunahing pakay, kaya siya naroroon. Ang maghanap ng babae na maaari niyang pagpunlaan ng kanyang lahi. Bilang susunod sa kanyang yapak, bilang tagapagmana ng trono. Ano naman ang mapapala ko, Rafael, kung sakaling manalo ako sa duelo nating dalawa? Ang inaasam-asam mo na katahimikan, Hamiro. Saksi ang mga kaklase natin. Hindi na kita guguluhin at magkakaroon ka na ng kalayaan para gawin ang gusto mo. Sandaling napaisip si Hamiro. Napagtanto niya na mas hayahay ang paghahanap niya ng babae na maaaring maging ina ng kanyang anak kapag mawala na si Rafael na palaging humahadlang sa kanyang mga plano. Napalingon ang lahat nang biglang tumayo si Deborah, nakilala sa buong campus na kasintahan ni Rafael. Mukhang dihado si Hamiro dahil hindi naman ganon kabigat ang mawawala kay Rafael sakaling matalo siya. Gawin nating mas masaya kaya voluntaryo kung tinataya ang aking sarili kung sino man ang manalo. Naghiyawan ang lahat nang marinig nila ang sinabi ni Deborah. Lalong uminit ang ulo ni Rafael dahil sa tinura ng kanyang nobya. Pumapayag ako. Humanda ka sa akin, Deborah. Kapag natalo ko na ang ulupong na Hamiro na ito, hindi ka na makakatikim ng respeto kapag nangyari na iyon. Malaya kang gawin iyon, Rafael, kapag natalo mo na si Hamiro. Iyon kung mananalo ka. Umaasa ka pa talaga na mananalo siya sa akin. Patunayan mo na lang ang dami mong kuda. Mamaya, magkikita tayo para matapos na ito. Kailangan na isa lang sa atin ang mangingibabaw. Umabot sa mga guro ang tungkol sa napipintong duelo ni Hamiro at Rafael. Ang simpleng duelo ay naging pagsubok sa dalawa para pumili ang pamantasan kung sino ang ipapadala bilang kinatawan sa paparating na patimpalak. Lalong naging mabigat para kay Rafael ang lahat dahil madami ang mawawala sa kanya sakaling matalo ito ni Hamiro. Bago pa sumapit ang 3 ng hapon ay nagtipon-tipon ang lahat sa lugar kung saan pagdadausa ng duelo sa pagitan ng dalawang binata. Maliban sa guro at mga estudyante, ang bulwagan ay puno ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Ang mga engkanto na nagsisilbing tagabantay ni Hamiro. Mahigpit ang bili ni Hamiro na wala ni isa man sa kanila ang maaaring makisali sa laban sa pagitan nila ni Rafael. Ang dalawang lambanan naman ay kabado sa laban na haharapin ng kanilang alaga na prinsipe. Si Deborah naman ay palihim na sinusundan si Hamiro para palakasin ang loob nito. Matagal na gustong kumalas ng dalaga kay Rafael, ngunit natatakot lang ito sa maaaring gawin ng binata sa kanya. Batid niya ang impluwensya ng pamilya ni Rafael at kapasidad ng kanilang katayuan para pabagsakin ang kabuhayan na matagal nang pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Saglit, maaari ba kitang makausap, Hamiro? Huwag kang mag-alala, Deborah. Dahil hindi ko naman igigit ang sinabi mo na kondisyon sakaling manalo ako. Hindi naman ako natatakot sakaling manalo ka, Hamiro. Sa katunayan ay, ikalulugod ko na mapunta sa piling mo, Hamiro. Anong ibig mong sabihin, Deborah? Akala ko ba ay matagal na kayong magkasintahan ni Rafael? Matagal na akong nagtitiis kay Rafael. Hindi lang ako makakalas sa kanya dahil tinatakot niya akong mawalan ng kabuhayan ang aking pamilya. Buong buhay ng magulang ko, ibinuhos nila sa negosyo na kanilang naipundar. Hindi maatim ng konsyensya ko na hayaang mauwi sa wala
ang lahat na pinaghirapan ng pamilya ko. Makakamit mo ang kalayaan na matagal mo nang hinahangad, Deborah. Bago matapos ang araw na ito. Pangako ko yan sa'yo. Huwag ka nang mag-alala sa sinabi mo. Dahil hindi ako si Rafael na pipilitan ka sa bagay na labag sa kalooban mo. Gusto ko lang na matapos ng paghihirap mo. At higit sa lahat, ay ayaw ko na mayroong tao na naargabyado. Ang bait mo talaga, Hamiro. Sana nga ay manalo ka. Napatulala na lang si Hamiro nang biglang yumapo sa kanya si Deborah ng mahigpit. Nakaramdam ng kakaibang init si Hamiro sa puntong iyon. Estranghero sa sistema ni Hamiro ang pagkaramdam. Dahil umabot lang siya sa ganong edad ay hindi pa siya nagkakaroon ng nobya. Sandali, bumitaw ka nga, Deborah. Baka may makakita sa atin. At ano pa ang kanilang iisipin sa ginagawa natin? Pasyensya na, Hamiro. Nadala lang talaga ako sa emosyon ko. Lingid sa kaalaman ng dalawa, ay kanina pa nakikinig si Rafael na nandoon lang din sa isang sulok at katulad ni Hamiro ay naghahanda para sa kanilang duelo. Labis na nasaktan si Rafael sa kanyang narinig. At kahit papano ay naliwanagan siya na kahit anong gagawin niya ay sadyang hindi matuturuan ng puso. Lumabas lang si Rafael nang marinig niya ang yabag ng dalawa na papalabas sa lugar na iyon. Paaminin man o hindi ni Rafael, ngunit hindi niya maikakaila ang katotohanan. Labis siyang nasaktan sa kanyang narinig. Buo na ang kanyang desisyon na kahit manalo siya o hindi sa kompetisyon, ay ibibigay niya ang kalayaan ni Deborah. Bago pa magsimula ang duelo, ay tahimik na lumapit si Rafael sa harapan ni Deborah na nakaupo. Maaari ba kitang makausap, Deborah? Oh, Rafael, may kailangan ka bang ipagawa sa akin? Wala naman. Simula ngayon, Deborah, ay ibinibigay ko na ang kalayaan mo. Patawarin mo ko. Napatulala na lang si Deborah at unti-unting namumuo ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Walang salita na lumalabas sa bibig ni Deborah, kaya nagpasya si Rafael na iwanan ito. Ipinalagay ng binata na hindi pa ito handa na maibigay ang kapatawaran na kanyang inaasam. Akmang paalis na si Rafael nang marinig niya ang pagbigkas ni Deborah ng kanyang pangalan. Sandali, Rafael. Nagliwanag ang mata ni Rafael dahil sa unang pagkakataon ay narinig niya na binigkas ni Deborah ang kanyang pangalan sa mababang boses. Maraming salamat, Rafael. Matagal ko nang hinahangad na marinig buhat sa iyo ang mga katagang iyon. Maraming salamat. Pinapatawad na kita. Maraming salamat din. Malaya ka na, aking mahal. Tuluyan ang tumalikod si Rafael at tahimik na tinungo ang lugar kung saan idadaos ang patimpalak na kanilang gagawin. Malaya naman na naririnig ni Hamiro ang pinag-usapan ng dalawa. Tipid ng ngiti ang bungad ni Hamiro sa kanyang katunggali simulat sa ball. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam si Rafael ng paggaan ng kanyang puso. Matagal siyang naghahangad ng totoong kapayapaan, subalit nabulag lang siya ng maling paniniwala na ang katanyagan at karangyaan ang makapagbibigay sa kanya ng lubos na kapayapaan. Lubos na naunawaan naman ni Hamiro ang laman ng isipan ni Rafael, kaya siya nang unang gumawa ng hakbang para magkaayos silang dalawa. Kaibigan, hindi ko alam kung saan nagsimula ang ating alitan. Pero maniwala ka, kahit minsan ay hindi kita itinuring na isang kalaban. Sa halip, ay lubos kitang naunawaan. Sana piliin mo ang maging mabuti
dahil mas masarap mabuhay kapag marunong kang makipagkapwa-tao. Lalong nanliit si Rafael sa kanyang sarili dahil lalo siyang nagising sa katotohanan na bunga ng kanyang inggit, kaya umabot sila ni Hamiro sa yugtong iyon. Patawad, kasalanan ko ang lahat. Ako na ang magpaparaya. Umaatras na ako sa laban natin. Huwag kaibigan. Pangako, ikaw ang mananalo. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita ipapahiya. Nagkamayan ang dalawang binata bilang tanda ng kanilang pagkakaayos. Nagsimula ang duelo sa kanilang pagitan. Nauna si Hamiro sa kanilang karera. Subalit pagkarating sa gitna, ay kusang sumisid si Hamiro sa pinakailalim na bahagi ng tubig at sininyasan si Rafael na mauna sa paglangoy. Tsaka lang bumalik si Hamiro sa paglangoy ng tuluyang marating ni Rafael ang dulo. Si Rafael ang itinanghal na panalo, ngunit sa kanyang sarili ay alam niya na si Hamiro ang nanalo. Pagkatapos ng kompetisyon ay masinsinang nag-usap ang dalawa. Sa kabila ng ginawa ko, Hamiro, mas pinili mo pa rin na sagipin ako sa kahihiyan. Bakit mo naman iyon ginawa? Pagkakataon mo na yun para makaganti sa ginawa ko. Hindi. Ikaw ang nararapat na maging kinatawan ng paaralan natin. Matagal mo nang pinaghandaan ito. Hindi ko naman ikamatay sakaling matalo mo. Ang mahalaga ay ang pangarap mo, Rafael. Pare, maraming salamat talaga. Nagkamali lang talaga ako sa pagkilala sa iyo. Pangako, simula ngayon ay magbabago na ako. Oo nga pwede naman tayong maging magkaibigan. Simula noon ay bumawi ang dalawa at naging matalik na magkaibigan. Hanggang dumating ang punto na si Deborah na mismo ang gumagawa ng paraan para mapalapit kay Hamiro. Ayaw naman ni Hamiro na masaktan si Rafael hanggang sa isang araw na ito na mismo ang kumausap sa kanya. Pare, may gusto ka ba kay Deborah? Loko ka pare, hindi ko ugali na taluhin ang nobya ng kaibigan ko. Anong nobya? Matagal na kaming wala. Matagal na akong nagabangon sa pag-ibig ko sa kanya. Ligawan mo na siya pare, ayos na ako. Hayaan na lang natin pare, tignan na lang natin sa hinaharap. Sa isang banda ay napilitan si Babaylang Amira na makipagkita sa dalawang lambana para ipaalam sa kanila na kailangan na ni Hamirong magmadali dahil nararamdaman na nila ang lumalakas na pwersa ni Heron. Noong makarating kay Hamiro ang mensahe ng Babaylan, ay wala siyang naisip kundi si Deborah, na tanging babae na alam niyang may lihim na pagtingin sa kanya. Nagsimula si Hamiro na patunguhan ng maayos si Deborah hanggang sa maglakas loob siyang ligawan ito. Aga naman niyang nakamit ang pagmamahal ng dalaga, taasa ng pagpupunyagi ng binata na magkaroon ng anak, kaya nagawa niyang angkinin ang bagay na lubos na pinag-iingatan ni Deborah. Hindi lang isang beses nila iyon ginawa, kundi umabot pa sa punto na halos araw-araw nila iyong ginagawa, kaya natutuyo na. Likas na kahali-halina ang imahe ng binata, yung tipong kahit na sino man na Eva ay hindi makakatanggi. Hanggang sa isang araw ay sinabi ni Deborah kay Hamiro ang pagdadalang tao nito. Matagal nang inaasam ni Hamiro ang pagkakataong iyon, subalit ayaw niyang may makakaalam ang tungkol sa bata na dinadala ni Deborah. Malalagay lang sa panganib ang buhay ng kanyang mag-ina. Nag-isip si Hamiro ng paraan hanggang sa nabuo sa kanyang isipan ng isang plano. Ipinaliwanag niya sa Babaylang Amira ang kanyang plano. Nasinang-ayunan naman ng kanyang ama na hari. Isang araw ay niyaya niya ang kaibigan ni si Rafael at ang kanyang nobya na si Deborah. Sinadya nilang magtagpo sa lupain ng Busaw
para masigurado na walang mahika ang maaaring magamit. Ang lupain sa pagitan ng dalawang mundo o hangganan ay walang kapangyarihan na gumagana. Nagsisilbi iyong harang para malimitahan ang pagtatagpo ng magkaibang lahi. Tanging mga babaylan, dugong bugaw at mga pantas ang maaaring makadaan lang roon. Iwala naman ang dalawa kay Hamiro. Kaya noong mag-aya ito, ay agad naman silang sumama. Lubos ang pagtataka ng dalawa nang tuluyan silang dalhin ni Hamiro sa isang lugar na mahalin tulad sa isang paraiso. Anong lugar ito, pare? Hindi ko na alam na may ganito kaganda na lugar pala sa ating lugar. Oo nga, ano? Bakit ngayon mo lang naisipan, Hamiro, na dalhin kami sa lugar na ito? Pati na ako. Hindi pangkaraniwan ang lugar na ito. Buwang tiwala ko naman sa inyong dalawa eh. Nalubos niyo akong maunawaan sa huli. Bakit, pare? Ano ba ang kailangan naming malaman tungkol sa iyo? Nasa ganong tagpo sila nang bigla na lang maglitawan ang mga engkanto sa kanilang paligid. Lahat sila ay dumaan sa sinaunang lagusan para lubos maunawaan ng dalawa ang lahat. Si Haring Hamir mismo ang tumawid sa lagusan para lubos na maunawaan ng dalawa ang lahat. Kasama niya ang kanyang konseho para mabigyan ng kaukulang basbas ang anak ni Hamiro na magsisimula ng panibagong pag-asa sakaling mabigo ang binata. Sa una ay punong-puno ng takot ang dalawa, pero sa huli ay nagawa na rin nilang maproseso ang buong pangyayari. Nanaigang pagmamahal ni Deborah kay Hamiro at nangingibabaw naman ang simpatya ni Rafael sa kanyang kaibigan. Pumayag si Deborah na ilihim na muna nila ang kanyang pagbubuntis at pumayag si Rafael na siya na muna ang aako sa sanggol. Bilang kapalit ng kanyang sakripisyo ay pinagkaloob ni Haring Hamir ang isang luha ng Serena na maaaring gamitin ni Rafael sa tuwing sumasabak siya sa kompetisyon ng paglangoy. Naging emosyonal si Deborah sa kanilang paghihiwalay ni Hamiro, pero kailangang lumayo ng binata para masigurado ang kaligtasan ng kanyang mag-ina. Ayaw ni Hamiro na maging pabigat kay Rafael ang kanyang mag-ina, kaya bago siya umalis ay iniwanan niya ng laksa-laksang hiyas na maaari nilang gamitin habang wala pa si Hamiro. Sakaling hindi man ako makakabalik, alagaan mo ang anak natin. Huwag mo siyang ipagkait sa kanyang kalahi ng mga engkanto. Palagi mong tatandaan na mahal ko kayo. Mawala man ang pisikal ko na katawan, pero maiiwan sa inyo ang puso at isipan ko. Maghihintay ako, Hamiro. Kahit abutin man ako ng aking kamatayan, tandaan mo iyon, aking mahal. Ipanatag mo ang iyong isipan, pare. Ako nang bahala sa mag-ina mo. Maghihintay kami sa iyong pagbalik. Naganap ang kahilingan ni Hamiro. Pumutok ang balita sa buong pamantasan na buntis si Deborah sa kanyang dating kasintahan. Mataas ang respeto ng mga magulang ni Deborah sa angkan ni Rafael, kaya wala silang nagawa kundi ang sumunod sa desisyon ng dalawa. Ipinahayag ni Rafael na hindi niya tatakbuhan ang responsibilidad, subalit hindi pa ito handang magpakasal. Naniwala naman ang lahat, kaya kaagad naglaho ang ganong balita at bumalik sa maayos ang lahat. Si Hamiro naman ay muling nagpaalam sa kanyang mga magulang na aalis. Aminado naman si Hamiro na maaari na iyon na ang kanyang huling pagkakataon na makita ang kanyang nakagisna ng mga magulang. Itinodo na ni Hamiro ang pagpunta sa mga magulang at kagaya ni Deborah ay iniwanan niya ito ng maraming ginto at hiyas na maaari nilang magamit sa hinaharap. Isinama na si Hamiro ng kanyang tunay na ama
pabalik sa sagradong lungsod para masimulan ang kanilang paghahanda sa nalalapit na digmaan sa kanilang pagitan ng kanyang kapatid na si Heron. Sasabak sila sa digmaan para mabawi ang kaharian na dating naging sentro ng katahimikan at kasaganaan. Amiro, aking anak, kailangan na maisalin ko sa iyo ang pagiging hari para maging lubos na ang iyong pagiging hari. Kailangan na malaman ng lahat na kaharian ang iyong ganap na pagtanggap ng katayuan ng aking naiwan. Sa ganong paraan ay mawala ng pagkakilala si Heron, ang kapatid kong sakim. Wala siyang magagawa kundi ang makipagtuos dahil magiging kaharian ang Amandavi na walang panlabas na ugnayan. Nakahanda ako, Ama, para gampanan ang responsibilidad na ipinagkatiwala mo sa akin. Pumasok si Babaylang Amira. Tangan ng damit na susuotin ni Hamiro sa pagdating ng koronasyon. Kasama niya si Lyra at Vera na naging katawang tao. Nagiging lambana lamang ang dalawa kapag ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Inasikaso ng dalawang lambana si Hamiro. Binihisa ng maayos at inihanda para iharap sa lahat ng engkanto. Nakatulad nila ay mga may dugong bugaw. Naroon na ang lahat haring-harim sa bulwagan ng sagradong syudad. Handa na ba ang biringan para salubungin ang aking anak bilang sumama sa aming hanay na mga hari? Sapat ng katibayan ang pagdalo ng emperador sa pagtitipon. Ang emperador mismo ang papatong ng korona kay Prinsipe Hamiro. Totoo ba talaga ang ulat mo, Babaylang Amira? Lumabas ang emperador para makiisa sa pagtitipon? Tama ang naririnig mo, haring-harim. Lumabas mismo ang emperador para formal na hiranging hari si Prinsipe Hamiro. Ang hari na walang kaharian. Nakakalungkot lang para sa aking anak. Hindi magiging lubos ang kanyang pagiging hari. Alam natin na malakas na alyansa ang kaakibat na basbas kapag ang emperador na mismo ang humirang ng isang hari. Nagmadali ang hanay ni Haring Harim dahil ayaw nilang maghintay na matagal ang emperador. Iyon ang unang pagkakataon na ang mismong emperador ang mangunguna sa pagkilala ng isang hari. Labis ang pagtataka ni Haring Harim kung bakit bigla na lang sumulpot ang emperador. Hindi ko alam, Babaylang Amira, kung dapat ba akong matuwa o mabahala sa biglaang pagdating ng emperador. Alam natin na hindi basta nagpapakita ang emperador, maliban na lamang sa mahalagang engkanto o banta sa kanyang nasasakupan. Simulat sa Paul ay naging tapat tayo sa emperador. Kaya naniniwala ako, Haring Harim, na umaayon sa kabutihan. Kaya bigla na lang siyang nagpakita. Sana nga, Babaylang Amira, dahil hindi ko alam kung ano pa ang gagawin ko kapag ang emperador na mismo ang kumalaban sa amin ng anak ko. Kapasok pa lang ni Hamiro ay namumukaan na niya ang engkantong nakaupo sa tabi ng emperador. Subalit nagdadalawang isip siya kung tama ang laman ng kanyang isipan. Imposible na si Rafael ang engkanto na katabi ng emperador. Minabuti ni Hamiro na umupo na lang at hintayin ang pagsisimula ng seremonya. Natapos ang pagtitipon at naging ganap ang pagiging hari ni Hamiro. Simula sa mismong oras na yon ay kinilala siya bilang bagong hari sa kaharian ng Aminavi. Nagulat pa ang lahat ng italaga ng Haring Emperador, si Haring Hamir, bilang hari ng Baringan o sagradong lungsod ng mga engkanto. Pinalawak naman ng Emperador ang kaharian ng nasasakupan ni Haring Hamiro bilang pagbibigay sa kanya ng otoridad na sakupin
Ang lupain ng hangganan na kilalang tirahan ng mga engkantong puti. Mga engkanto na walang kinikilalang hari at umaayon lamang sa kabutihan. Marami ang tumutol sa hanay ng mga hari dahil ayon sa kanila kung paano mapamahalaan ni Haring Hamir ang Biringan kung ang sariling kaharian nito ay nabigo siyang ipagtanggol. Subalit ang sagot ng emperador na kailangan niya ang isang hari na may busilak ang puso at makakaya siyang gabayan kapag nilalamon siya ng kasamaan. Sa oras mismo na iyon ay ipinakilala ng emperador ang kanyang anak na ayon sa kanya ay matagal niyang hinintay na bumalik. Isinalaysay ng emperador na matagal niyang itinipo ng kanyang anak sa mundo ng mga mortal para maituwid ang kanyang ugali. Ayaw niyang magkaroon ng tagapagmana na punong-puno ng inggit at sakim sa kapangyarihan. Lubos siyang umanong nagpapasalamat sa isang engkanto na nakatagpo ng kanyang anak sa mundo ng mga tao. Dahil sa kanya ay nagbago ang ugali ng kanyang anak at nakabitaw sa maling pag-uugali. Napatayo si Hamiro nang marinig niya ang pangalan ni Rafael na ayon sa emperador ay kanyang tagapagmana. Si Hamiro mismo ang kusang nagpagitna para sa lugbungin ang kaibigan na hindi inakala na katulad niya. Maligayang pagdating aking kamahalan. Ikinararangal kong nakatagpo kita bago ka mahirang na emperador. Maigpit na yakap ang sumilyo sa pagkikita ng dalawang matalik na kaibigan na dati ay mortal na magkaaway. Walang magbabago pari ko, ikaw pa rin ang kaibigan ko kahit maging emperador pa ako. Naliwanagan ng lahat sa dahilan kung bakit ganoon na lang kinalugda ng emperador ang bagong hari ng Aminavi. Sa mismong oras na iyon ay dineklara ng emperador ang malawakang digmaan para mabawi ang kaharian ng Aminavi na kinamkam ni Heron. Ganap na pantas ang katiwala ni Heron kaya malaya siyang nakalabas-masok sa sagradong lungsod kapag may pagtitipon. Nang marinig niyang sinabi ng emperador ay kaagad siyang nagmadali na pumunta kay Heron para magulat. Binonong Heron, makinig ka dahil may mahalaga akong iulat sa iyo. Isinalaysay ni Imari kay Heron ang buong pangyayari sa Biringan. Nakapaupo si Heron habang sinasapo ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin dahil batid niya ang lahat ay naalerto na sa bagong kautusan ng emperador. Ano ngayon ang gagawin natin, Pinonong Heron? Sigurado na marami na ang nakaabang sa atin sa labas. Naghihintay na lang sila ng hudyat ng emperador para lupsobin tayo. Hayop na harem. Hanggang sa kahuli-huliang pagkakataon ay siya pa rin ang nagwagi. Magiging kawawa lang ako at magmukhang kahabag-habag kapag nahuli ako ng emperador. Ngayon pa na si Harem na ang hari ng Biringan. Sigurado na papatawan niya ako ng parusa na habang nabubuhay akong maghihirap. Ano na ang plano mo? Ipunin mo lahat ng mga dirigma. Makikidigma tayo sa emperador. Nahihibang ka na ba, Heron? Sino ang matino na engkanto ang makikidagma sa emperador? Ikaw ang tumipon sa mandirigma mo dahil magkukusa na akong susuko sa emperador. Sinunod ni Heron ang kanyang balak. Mabilis na bumagsak ang kanyang depensa at agad siyang ipinahuli ng emperador. Inaharap si Heron sa konseho ng emperador na kinabibilangan ni Haring Harem. Isa si Haring Harem ang sumelyo sa pagpapasya na kalasin ng kakayahan ni Heron bilang engkanto. Mamumuhay siya bilang mortal at pinaparusahan siyang madapuan ng nakakadiring sakit ng mga tao. Binasbasan siya ng emperador na walang kamatayan. Subalit maghihirap siya magpakailanman sa mundo ng mga tao. Pagkatapos na maitapon si Heron sa isang tagong isla sa mundo ng mga tao,
kung saan ay napapamugaran ng mga makamandag na ahas. Ay agad na sinimula ni Haring Hamiro na isaayos ang kaharian ng Amenave. Gusto niya na ihanda ang kaharian para sa pagdating ng kanyang mag-ina. Pagkatapos na mailagay ni Haring Hamiro sa ayos ang lahat, ay sinadya siya ni Rafael na kanyang kaibigan. Ganoon na lang ang kanyang kaligayahan na pumayag na pala si Devora na maging isa sa kanila. Hindi naman nagdalawang isip ang emperador na basbasan ng dalaga para maging ganap na Amenave kasama ng kanilang supling na lalaki. Ang tagapagmana ni Hamiro na kanilang pinangalanan na Hamil. Pero kahit kasalukuyan ng hari at reyna ng Amenave, paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin ang mag-asawang Hamiro at Devora sa lupain ng mga tao kung saan sila nagmula. Ang mag-asawang Mia at Lino naman ay naging masagana at maalwan ang buhay sa tulong na rin ng sanggol na kanilang pinalaki. Si Rafael naman ay napipinto na ang pagiging emperador na ayon sa kanya ay tsaka lamang uupo kapag pumayag si Haring Hamiro na doon manirahan sa sagradong lungsod. Si Hamiro ang nagsilbing liwanag ni Rafael noong panahon na punong-puno ang puso niya ng kasamaan. Ang matalik na kaibigan lamang ang lubos niyang pinagkakatiwalaan. Subalit hinihintay pa ni Haring Hamiro na mailipat niya kay Amel ang pumumuno bago siya umakyat sa sagradong lungsod. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Mag-iingat kayo palagi. Mahal ko kayo.